Kasi like sa batch namin mga young doctors, mahirap din kasi na pumasok na magkaroon ng sariling practice. Hindi favorable yung environment. Well, galing ako sa isang malaking institution, wala kaming support na yung para mag-start ng practice, hirap para sa amin. Na talagang, kumbaga wala, yun lang konting support na hinihingi namin, hindi namin makuha. Hindi kami basta-basta makakapasok sa isang hospital para magkaroon ng clinic, kailangan mo bumili ng stocks. Kung wala kayong puhunan para magbundar ng isang clinic, so mahirap lang naman sana magkaroon ng talagang major involvement ng gobyerno dito at sa kanila rin nakasalalay yung success ng mga solution na pinopropose kasi hindi naman nagkukulang mga societies at mga health policy makers sa pag-isip ng mga ng solution sa mga problema na ito. Kasi tulad nga sinabi, brain drain, wag naman sana maging brain hemorrhage na talagang lahat nag-aalisa na. And gusto ko lang talaga sabihin na this is a reality na yung problema. Hindi lang siya nasa dyaryo, kundi talaga nasa totoong buhay. Kumbaga, this is the reality show ng mga doktor na talagang dinadanas araw-araw. Ano ba nararamdaman ng mga doktor? Hirap eh. It all boils down, pag pagod ka na, pag uwi mo sa bahay, mapapaisip ka, ito lang yung hindi lang finances Kasi hindi naman lahat ng doktor pumunta sa pagiging doktor para yumaman. Di dapat nag-business na lang kami. Pumunta kami sa profession na ito para mapatupad yung talagang hiling namin na magpagaling ng pasyente. Pero pagdating sa dulo ng araw na pagod ka na, medyo kailangan mo talaga isipin kung saan ka makakuha ng pangkain sa anak mo. And somehow, you have to strike a balance with reality. So, yung ideals mo, pagiging idealistic ako noon hanggang ngayon, pero kailangan yung reality may balance rin. Kasi, syempre, we need to eat 3 meals a day and may anak na kailangan binanagatan. So, that's the reality ng mga doktor ngayon. Kaya, hindi lang sila nagpa-practice kung ano mga negosyo na pinapasukan nila. And yung mga iba, may mga kaklase rin ako na hindi na ganon ka-entrepreneurial, nag-nursing na nga at nag-iibang profession. Sure yung mga nanonood. Like, for example, sa isang doctor na mag-duty, yung tinatawag na mag-moonlight, mag-act na doctor on duty sa isang private na hospital. Na isang duty which is 24 hours, siguro maghahalaga na 1,000, 1,000 pesos. And sometimes yung sweldo namin when we were training, malaki na yung sa gobyerno mga 12,000 pesos a month. Isipin niyo, mas malaki pa yung kinikita nung nagtatrabaho sa call center kesa sa doktor. So, parang talagang hirap i-reconcile. Somehow, talagang ito yung mga realities na talagang hinaharap namin araw-araw. Dito pa naman kami ni Doc Willie and Liza. May naiiwan pa rin sa bansa. Siya talaga sa lahat ng ito ay gobyerno talaga. Kaya ma'am, sana magkaroon tayo ng realistic health budget. Yun ang sagot sa lahat ng mga problema ng bayan natin sa pangkalusugan. Realistic health budget. Realistic health budget. Realistic health budget. Yun ang sagot sa lahat ng mga problema ng bayan natin sa pangkalusugan.